Sa game na to, pag-uusapan naman natin ang laban namin kontra sa Davao. Peaking pa lang sa game na to nagkainitan na kasi ang plano namin sa laban na to makuha yung high loss. Kasi dun kami nahihirapan pero pinurse pick ng kalaban at abangan sa dulo kung paano namin nagawan ng paraan. Teka, baka kilala mo lang ako at lagi kang nanonood pero hindi ka pala nakafollow sa page. I-follow mo na yan. Isa lang Kagaya nga lang sinabi ko sa inyo, pinurse ban talaga yung Sun ko sa 4 na laban namin. At bukod doon sa game na to, hindi lang Sun ang binan nila, pati na yung Harley ko. At nung nakita ko na nagban sila ng Susin, tingin ko magsa-first pick high-low sila. Kasi nakita nila na doon kami nahihirapan. Kaya naman, puro assassin ang binan ko para hindi mahirapan pag nag-savior kami. Kasi savior guys, ang pinaka-counter talaga sa high-loss. Savior and carry. Yung kampi ko dito gustong pag-zasken si Stabber pero sabi ko Ruby muna tsaka yung Roger. Kasi pag hindi ko pa nakuha yung Roger dito mapipilitan na naman ako mag Bruno o Yi Sanshin. At sobrang hirap gamitin ng dalawa na yon kapag high loss yung kalaban. Dito nagdadalawang isip yung kampi ko Parang ayaw nila na mag-savior si Stabber. Pero sabi ko savior na yan. Wala nang assassin Ang natira na lang Nolan. Tapos hindi pa kinuha ng kalaban kaya buti na lang nakinig sila sa akin. Dito wala pang marksman yung kalaban at pinapili ko sila kung Claude or Nolan ang ibaban natin. Pinili nila yung Claude kaya ayun, Claude na yung pinaban ko. Kasi kapag nakascale yung Claude guys, mahihirapan yung Savior. Pati na yung Ruby namin. So ayun, nandito na naman tayo sa bakbakan ng limahan. Digmaan na! Yan. Oh, kasi parang gano'n na nga Parang gano'n Nandyan sustainability nila. Wait lang, kasi Mystic Field. Napakagandang tulong noon. First one secured by Kapitan Jer. You don't call me Kapitan Jer when I'm not using Roger. And now I'm using Roger, you call me Kapitan Jer. Tama. And you cannot spell Roger without Jer. Mga kasi nagsha-shoutcast, ako nga din, high-loss dito na palalim, aming bibigyan. Eto din yung isa pang counter sa XP high-loss guys. Ikutan nyo agad, huwag nyong pa-itemin. Kasi kapag yan nagap ng sobra, manlalambot talaga yan, lalo kung kayo, mas snowball pa. Walang dedepensa dito sa baba, kaya naman pinlatingan ko ng sagad. Masyadong napatagal yung depensa ng kalaban, kaya mababawasan pa yung tori nila. So, kumbaga hindi pa rin natin sureball kung sino ang makakapasok. Nandun pa rin yung buhay. Okay lang yon. Basta ang mahalaga na secure yung turtle. Yun naman yung mahalaga It doesn't matter if may mahuli ka o wala. Basta nahuli nyo yung objective, okay na yon. Ang formula ng Brew Forever Young, basically, teka lang, kasi may nangyayaring laban. Sasabihin ko sana yung formula, pero si Kapitan Jer ay kamuntikan. Nandiyan yung Sterling Eagle, pero mapapaatas lang din naman. I feel a strange power. Pero hindi pa. Ayun din yung pagsayaw. Pero wait lang, parang sige, ito muna yung carpet bago ilabag. Yung mga dance floor na yan. Nandun yung penalty zone mo kasi J-Mark muna ang bubuhusan. Nandun na rin naman yung mismong pagpapaulan ng yellow bloke pa nga pero hindi matatakot ang MCB1 San Rafael. Mukhang ang gusto lang nila ay ma-secure yung turtle. Sabay silip ni SD, sabay transition naman ng paningin at atensyon ng mga miyembro ng MCB papunta kay SD. Kaya si SD na mismo ang nagsabi na, sige pre, inyo na. Liliko na ako. Sa inyo na yung turtle. Inyo na rin yung top lane turret. At ngayon MCB, lamang na lamang sila dito on the 5-minute mark of this game. Crazy tinry nila, pero because of the flicker, mabubuhay. Lalo na mamaya kapag kabuhay si Crazy. May guiding wind yan, napa-flicker doon. At naku po, may flicker din. Lang din itong si Eviso para mabuhay, pero mukhang Torre na lang ang gustong kunin dito ng Brew Forever Young. Unfortunately for them, hindi
enough yung minions kasi madedepensahan pa rin ni Evezu. I love the energy at pinapakita dito ng MCB1 San Rafael. Patay doon etong si SD, nakakuha na naman ng turtle yung gitna. Si J-Mart, yung sinasabi nating magbibigay sakit sa ulo, parang hindi na nga yata nila papansinin, pero kailangan nilang pagtuunan yan ng atensyon kasi hindi basta-basta ang kakunatan yan, but look at the range. Dito na pumapasok yung sinasabi mo, spam lang ng spam ng skills ang Savior. Nakauwi na sana yung dalawa, pero because of the dawning light ay hindi nakapauwiin pa. Tapos rekta na lang na kukunin yung kill, pero mukhang si Ishan ang unang mawawala. Kahit papano bro, Forever Young ay nakabawit, nakakuha ng counter kill. Pero MCV1 San Rafael sa baba, kumukuha si Kapitan Jer ng kaya niyang kuhain na Torre, and yung buff, nagsuspawn yan. Kaya niya give up, pero yung Torre, hindi na nagre-respawn. Sa left mid bush na yon, it could have been a kill against Tabor. Isang maling isang maling step lang. Nagpatay sa doon, isang frozen fracture paalam. Nakikita, di ba? Pagka nag-mystic feed, tas may tinamaan dun sa brush Revision. area. At kitang-kita din, labanan ng retry, Kapitan Jer pa rin. Roger niya na yan. J-Mart dito, low on health. At naghahabol ngayon si Kapitan Jer. Ang nakita yung Oya box. J-Mart is down. At pwede pa silang maghabol. Greasy is there. Lumipad na rin si Staber. At nandyan na naman yung mystic feed at flicker sa may hatak. Pero hindi enough yan. SD is alive. At mukhang hindi na makakuha pa ng kills ang MCB. Pero mukhang okay na yon kasi may Lord na kasama. May Torre pang makukuha sa ibaba. At mukhang rumaragasa at dinodominante na nila itong laban na to against Brew Forever Young. Brew Forever Young, nakaiwas sila sa penalty zone ni Ishan, pero it was just a warning shot para kunin yung Torre. Ito na yung Frozen, dito naman magsisimula ang lahat. Sabi naman kasi, Frozen lang yung kailangan para makukuha ng isa, kaya naman nakuha nila ang buhay ni Crazy sa pagkakataon na yon. May Lord pa rin nagmamarcha for MTV1 San Rafael, naghihintay ng pagbalik ng mga members mula sa Bulacan. Pero mukhang aatras ng paunti-unti. Sasamahan ng yung Lord, yung gitna ay susubukang basagin ni Kapitan Jer. Nandito na yung mga Mystic Field, nandito na yung mga lasers, nandito na rin yung threat ng penalty zone, pati ayaw mag-vended mula kay Ibisu. Pero mukhang hindi sila makakabasag ng Torre sa pagkakataon na to. Pero si J-Mart nakikisali, gusto rin ng istorya, gusto rin ng aksyon, pero wala pa, bossing. Hindi pa yata enough para i-consider siya dun sa mainstream. Pero nandun naman yung Glorious Pathway, talagang lalakaran dito ng MCB1 San Rafael. Tuloy sa pagragasa, tuloy sa paglakad. Yung hatak hindi ko konekta, pero mukhang okay lang daw yata. Kasi at least natatakot nila ang Brew Forever Young at nakikita mo na, bossing, kung sino ang mga main characters. Kung kanina si Elsa, ngayon parang si Gojo plus Gojo and Friends. Gojo and Friends. And iko-quote ko na lang din by the words of Midnight Enhance sa English stream ng MPL. Ang tawag sa Hylos kapag pa-engage, Glorious Pathway. Pero daw kasi kapag pa-disengage, Shameful Pathway. I am not alone in this. Sorry talaga, MCB, kung pinagdududahan ko kayo kung saan naman gagaling yung pangtunaw nyo sa isang Hylos na sa totoo lang hanggang ngayon hindi ko pa rin alam paano sila nakakuha ng damage. Flicker mula kay Centavo, kapalit ng penalty zone ni Ishan, depensa na naman ng pinapakita ng Brew Forever Young. MCB1 San Rafael mukhang nagbago talaga ng istorya na dati at kanina paulit-ulit silang dumidepensa, ngayon opensa para sa kanila. Ito na, Glorious Pathway na. Legit na yan, na Glorious Pathway. Napigilan yung takbo ni J-Mart. Actually, mahirap talaga. Knowing na sobrang taas ng ground control. Penalty zone sa dalawa. Nandun yung Frozen pero di natatama. Find Centavo falling down to the hands of MCB1 San Rafael. Kapalit naman. Hindi pala kapalit. Wala pang nawawala. For MCB1 San Rafael, it's still 5 members alive.
Ulitin natin yung clash na nangyari. Ako naman ang magsha-shoutcast. Ang ganda ng set ng Terizla. Huli yung tatlo nila. Low HP na yung dalawa. Pinato ko pa yung Harry at na buy and sell sa mukha. Ano lang nagmukhang tanga. Naka-double kill tayo doon. At 4 yung bagsak sa kanila. Kaya ang call ko dito ay irekta na sa baba. Wala na kasing magagawa yung Aurora nila kasi siya yung nag-iisa, nag-flicker pa yung dalawa kong kakampi at ako'y nag-tower lock na. Kaya panalo tayo kontra sa Davao. Ang ganda ng pinakitang performance ng team natin doon kasi halos konti lang yung error. Kaya parang one-sided yung laban. Hindi sila nakakontest ng maayos at kami lagi ang nakakalamang. Nakadagdag pa na na-counter ng savior namin yung high loss nila. Comment nyo sa baba guys kung mas okay yung ginawa kong edit ngayon or ibo-voice over ko na lang lahat sa content natin bukas. Yun lang guys, kung gusto nyong magpapilot ng ML account, mag-PM lang kayo, nagre-reply ako at syempre may bayad yon.